Araw po ngayon ng linggo. Partner, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, partner. February 25. 25. Bukas, 26. Dyan naman sa bayan ng Pula. Oo, partner. Oo. Ang kondon, ang tawag ni Mayor doon, Mayor Ina, kumbaga babaklasin na. Parang parang lifting of Lifting of state of calamity. Yun. Oo. Na may kaugnayan sa oil spill. At saka partner dun sa yung sa ASF na naganap dyan sa bayan. Kumbaga parang ko na. Itutudo na ni Mayor Ina. Isahang bigkas na. Isahang At syempre, opening partner ata ng mga tourist destination. Oo. Dyan, bukas. At inaasahan na mayroong mga malalaking personalidad, mga sekretaris at mga matataas sa tao. Matataas, malalaking tao. Mga 7-footer ito. Mga 7-footer. Oo. Hindi partner totoo yun. Dadating ho yung mga buwas. Yung mga... Bakit may kumukontra ba? Meron kasi yung... open lahat. Open po lahat sa lahat ng media. May mga coverage na pwedeng gawin dyan ho bukas sa bayan ng Pula at ang call time. Kasi ganito yan kapag ang isang activity na may kaugnayan, halimbawa, mga tawag doon, may isang programa, panukala, ano bang iba pang word doon? Pangyayari na dadaluhan ng Malacanang. Kapag sinabi kasi partner na Malacanang, usually ang pumupunta diyan kung hindi Pangulo ng Pilipinas ay mga sekretary. Sa isang activity, sa isang aktivitas, ano mga activities, ano mga pangyayari. Yung mga cabinet member. Mga membro ng kabinete. Ayan. Ngayon, discussin lang natin to. Term of security, yung seguridad ng isang lugar kung saan dadalo ang isang mataas na opisyal, lalo't utos, mataas na opisyal at utos ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na kayo yung dumalo sa isang imbitasyon o sa isang kaganapan, ang namamahala sa seguridad ang Malacanang, Office of the President at ang tinatawag na Presidential Security. Security Group, yung Security Group, PSG. Security Group. Sa Security Group, may tinatawag dyan na composite team. Para maintindihan ng ilan natin mga kababayan. Composite team na itinalaga naman ng Armed Forces of the Philippines. Tandaan po ninyo yan Ang magtatalaga ng seguridad ay Armed Forces of the Philippines. Sa Armed Forces of the Philippines, Parigoy, sa ilalim ng military, may mga ibang sangayan ng Philippine Army. Ayan. Nandyan na ang Marines, nandyan na ang Scout Rangers, ano pa? Ang Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard. Composite yan nandyan na ang... ikasasama pwede pa rin isama dyan ang NBI sa Intelligence Network. Philippine National Police. At yan ay command ng kataas-taasang seguridad ng bansa. At partner, SOP yan ng AFP, ng PSG, ng Presidential Security Group na i-handle
at pangalagaan ang seguridad ng mga malalaking tao sa nananunungkulan sa ating bansa. May kuwan kasi yan may special treatment kasi sa ilalim ng saligang batas na itong mga namumuno sa ating bansa ay bigyan ng sapat na seguridad. Oo. Sa panahon na sila'y gumagampan. Tandaan nyo yan ha. Sa panahon na sila'y gumagampan sa kanilang tungkulin bilang kung Lingkod. ano ang posisyon mo. Oo, Pangulo bilang ka ng lingkod Pilipinas. Pangalawang Pangulo. Oo. Secretary. Senador. Congressman. Gobernador. Mayor. Doon naman yan sa mga lokal. Pag ang activities ay kinasasangkutan ng national personalities, ang command niyan sa security is PSG. Kapag ang activities ay pang rehiyon, kasi iba-ibang iba-ibang protocol yan Oo. Iba naman yon. Kapag ang security, ang activities naman is probinsya, kunyari ay gobernador, pang-gobernador lang, pang-gobernador, ang security niyan, lalo't kung hindi naman may banta ang seguridad ng probinsya, Office of the Provincial Governor, and then coordination ng provincial PNP headquarters. Ibig sabihin, may personal security at may counterpart itong PNP. Pag mga local. Pag sa bayan, ganun din, municipal police at saka yung security ng mayor, ganun din, ganun. Alam ko partner, pag mga municipalities, may dalawang binibigay ang PNP na security. Bukod pa doon, yung personal security ng isang politiko. Di, iba yun. Yun ay actual na security. Ang binabanggit natin dito, yung security term of seguridad ng buong bayan. Kasi may posibilidad na magkaroon ng kakaibang pag-atake dyan at samantalahin ng ilan o anumang kaguluhan. Kaya mahigpit dyan ang gobyerno, ang PNP, sa mga ganyang uri ng protocol. Ngayon, kaya po namin ito binabanggit, dyan po sa bayan po ng Pola, although nangimbita si Mayor Ina, lahat ng mga local media, national media. Pero ang may control ng seguridad kung papapasukin ka o hindi, depende yan sa protocol, ang National Command ng PSG, a Presidential Security Group. Opo. Ngayon, limitado, kaya ko ito binabanggit, ayon ho sa organizer, ay limitado lamang yung media sa local, ang pagkakaalam natin, na po pwede lamang makapasok doon sa crowd ng activities. Kasi ang dahilan din partner, maliit yung venue. Yung isa sa mga nakikita. Isa yan sa mga dahilan, pero yan ay yung mga maliit ang venue ko lang yan kung ika nga chingwa lang yan. Pero ang totoo niyan ay may mga may limited talaga. May limitasyon. Oo. Hoy partner ha, ito naging security guard din ito. Good morning kay Sir Julius Alea Marasigan ng Barangay Ibaba West. Magandang umaga sir. At kagahapon hindi mo na sunuot ko yung pa-challenge mo sa akin na mouse cup. Salamat. Ngayon, yan ho ang sistema. At wala namang medyang pinagbabawalan. Alam mo itong na mag-cover. Kanya lang doon sa crowd, limitado lang. Kami naman hong mga media man, kanya-kanya kaming anggulo. Kunyari, hindi ka pinapasok doon sa crowd dahil nga hindi ka kasama sa bilang, nire-respeto at ginagalang ho namin yan. Siyempre, ginagalang. Kung hindi ka pinapasok doon sa mismong main ng ng okasyon, punta ka doon sa kusina. Kasi
magkaiba kasi lagi yung opinion at saka conclusion. Partner. Yan na naman. Yan na. Magkaiba talaga yung opinion at saka conclusion. Yes, Kung yes. conclusion yun, pare Koy, Ah, hindi ka nga papapasukin ng PSG. Close yun eh. Close yun eh. Pag opinion, ay di makakapasok yung media. Opinion. Yun ang... Oy, partner ha. Yan ha. Bukas, Monday. Ang partner, ang oras, alas 7. alas 7. Ng umaga. May inaasahan na may mga darating na mga matataas na personahe ng gobyerno. At ano ang dyan? Ang tanong ng mamamayan, hoy, ano ngayon? Kung dumating kayo, so, ano ngayon kung elect na ni Mayor yung nabibinbin pa rin na state of calamity na dineklara ng sangguniang bayan ng Pola at pinagtibay naman ng Office of the Municipal Mayor ng Pola. Ewan ko. Partner, di ba mismo ang gobernador sa katawan nitong si Governor Bons Dolor, nilip na niya ito matagal na. Yung buong state of calamity sa buong probinsya. Buong probinsya. Pero may may kakayahan ang isang ehekutibo sa loob ng isang bayan na hindi siya maglip ng ibig sabihin kung may panawagan ang gobernador, ang probinsya, pwede siyang hindi niya tanggalin. At mukhang doon sa ilang mga interview natin kay Madam Ina, parang commemoration, paggunita din lang itong 1 year, almost partner. May purpose dyan ang naturang alkalde. Kaya sabi ko nga, sabay salita, ano ngayon? Ano ngayon kung elip mo yan? Ano bang kapakinabangan namin? Dahil hanggang ngayon, wala kaming natatanggap na anumang klase bagay na donasyon o tulong o ayuda mula doon sa company ng barko na nagbigay ng katakot-takot na bangungot sa aming bayan, sa bayan ng Pula. Partner, Kaya yun na yung mga tanong, ano ngayon? Ngayon, pare Koy, putulon lang kita, may magandang mensahe o may magandang halimbawa o may magandang pagmumulan pag nilip ni Mayor Ina bukas yung kanyang municipal declaration ng state of calamity 1 year ago na. Kasi nga, bubuksan ang iba't ibang uri ng trabaho sa pamamagitan ng turismo activities dyan sa bayan po ng Pula. Opo. At maaaring magbigay ng ano pang tulong itong mga sekretary ng ating bansa dyan ho sa bayan ng Pula. Kaya sa madaling salita, may magandang mangyayari ho. Kahit sabihin ng, uy, ano ngayon kung elip mo yan? May maganda hong mangyayari para ho sa kapakanan ng mga taga-Pula. Doon po sa mga magaganap na activities. Actually, partner, bukas. yung activity bukas sa bayan ng Pola ay hindi lang kapakinabangan ng mga Pulalenyo, ng mga mamayan ng Pola, kundi mas bungan Mindoro halos yung makikinabang dahil nga yung pagbukas ng turismo sa bayan. Lagi kasing kanyan lagi kong sinasabi, partner, may kanyan may mga domino effect yan. Kung positive, lahat yan kakalat. Kung negative, lahat kanyan sa isang nangyayari sa community, lahat ho ay may positive or negative impact yan sa pangkalahatan. Oo. Ngayon, kung mabubuksan at magiging maayos, kasi before the pandemic, kita naman ho ninyo, kung mayroon hong mga media group, media outlet dito sa Oriental Mindoro, na may pinakang maraming nagawang interview, opo, sa Office of the Municipal Mayor ho, o direkta na kay Mayor Ina, na mga local media, isa na ho ang MI4. Ang may pinakang marami hong interview. Ibig sabihin, nasusubaybayan natin yung mga balita na gustong na nangyayari at mga gustong mangyari ni Mayor Ina sa bayan niya. Kasi
bago mag-pandemic, unexpected na magkakaroon ng oil spill. Oo, oo. Bago ho magkaroon ng oil spill last 2023, January, December time, may mga interview tayo kay Mayor dyan tungkol papapartner sa pasisiglahin niya ang local tourism dyan sa Bayan ng Pula. At sabi niya, libong trabaho at milyong buwis ang papasok sa Bayan ng Pula. 2022 nung ma-interview natin siya. And then, pagpasok ng 2023, January 2023, nagulantang tayo. Oo. Dahil unang pumutok ang balita, sa bayan ng Nauhan kasi naman mga kababayan, lumubog itong sumadsad muna Sa karagatan. sa karagatan ng Nauhan. between Pula. Tapos tuluyan lumubog ho sa bayan ng Pula. Anyway, yan ho yung mga ilang kaganapan na maaari hong mangyari bukas. Kaya mayroon tayo hong kuan. Mukhang partner mukhang yung activity bukas ay pagpupursigi din dun sa company ng barko. Kasi almost partner 5,000 pa yung hindi na bibiyayaan dyan na mga mangingisda. Mukhang package. Parang ipapackage na sa Pangulo or kung sino mang mga secretaries yung dadating bukas. At partner, umuusad yung kaso ha? Oo. Pero sabi nga natin mabagal. Sabi lang natin yun. Okay. Sabi lang natin yun kasi nasa nasa DOJ, wari yung kaso. Partner, good morning sa Kalak. Kalak. Kalas ano to? Ano ba ito, Sir Joto? Kalak. Kalas ano yan? Kalas alak. Good. Very good. Magandang umaga po. Anong kalas alak? Kalas alak. Kalak. Kalas alak. Alak, as in alak? Oo, mukhang nagbabago na sila. Baka mga katropa ko to. Very good, very good. Mga katropa ko to. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon partner ay 38 years ng EDSA People Power. Paggunita partner. Nagtataka naman ako partner. Kahit yung Chinese New Year at yung ilang pang mga ipit na araw na mga aktibidad, holiday. Holiday partner. Pero itong nasa history, nakasulat ito sa mga libro, ay itong EDSA People Power Revolution noong 1986 ay mukhang hindi ginawang holiday dahil ang paliwanag ay ito daw ay linggo na. Pero dati, yung ilang mga... Hindi, pag tinamaan talaga ng ipit na araw, ang ginagawa naman talaga dyan ng Malacanang, may deklarasyon sila kung i-adjust or may mga kumukontra, wala tayo magagawa dahil linggo. Siyempre, ikaw ba naman partner, ang pinatalsik yan ay tatay mo. Ikaw ang... Hindi yun eh. Ikaw ay Pangulo ka ng Pilipinas ngayon. Hindi. Pwede nating husgahan ang kasalukuyang administrasyon dahil nga ang nasasangkot dito yung kanyang ama kung inabot ng working day, tinamaan ng EDSA People Power is working day, ay hindi nagdeklara ang Malacanang ng holiday. Doon papasok yung Malaysia. Uy, partner bago nagkaroon ng 1986 EDSA People Power Revolution, alam ko, kumakalat ka na sa kalye ng mga time na yan. Kuwan ako nun. High school. Alam ko, bago yan, merong declaration ng martial law, merong paggagawa, ano pa yung mga activity. Hindi, kung talaga tanda ko, yung sa pagkatao ko, hindi naman naglalalaywari ang edad natin, partner. May mga UP Commune pa, partner May Atom, August 21 Movement, Jaja, Justice for Aquino, Justice for All, Partner, ikaw nakakalaman din yan. Hindi, mukhang mas aktibo ka sa akin sa kalye nung araw.
Hindi partner eh. Kilala kita. Bicol yung galing ka eh. Hindi, ang kwan doon, ang kwento doon, hindi ko alam kung paano ko umpisa. Basta't noon talaga, Sige nga partner, kwento mo. mahigpit ang gobyerno nung araw. Oo, kasi yung, although, nung araw, panahon ni Marcos, nandun na rin yung tinatawag na malayang demokratikong bansa. Mula nung tayo ay binigyan ng kalayaan, ang Pilipinas may sariling gobyerno. Ang Pilipinas ay isang bansang malaya. Malaya sa lalo na sa usapin ng mukhang haba ang palatuntunan natin dito, pare ko. Pag diniscuss natin to. Malaya ang ating bansa. Medyo partner mahaba-haba. Ang ating bansa sa partner yung isang kilos na pumapabor sa gobyerno. O pumapabor ha. Isang kilos na pumapabor dapat sa gobyerno. Oo. Ngayon, habang tinatahak natin ang isang bagay, ang isang gawain na pabor sa gobyerno dahil tayo ay sariwa pa mula sa hawak o pagkukup sa atin ng Amerika ng dayuhan, tayo ay tuwang-tuwa, tayo may kalayaan. Kanya lang, nung may namuno na sa ating bansa. May pangulo na, may vice president, may mga senador, panahon ni Marcos. Inaabuso naman nung nanunungkulan yung pagiging malaya natin. Inabuso nung nasa posisyon. Inabuso kaya binusalan. Ayan. Binusalan ng administrasyong Marcos yung mga Pilipino ngayon na malayang kumikilos na ang gusto ng Pilipino is pabor sa gobyerno na ikinasasama naman ng pamilyang Marcos. 'Di ba? Kasi ang mga kilos noon ng tao pabor sa pamahalaan at pabor sa bayan, kanya lang ay nagiging diktador na ang rehimeng Marcos. Kaya ang ginawa niya, yung malayang pamamahayag, layang pagkilos para sa bayan, ay tinalian niya sa liig. Kaya naging mahigpit. Idineklara niya yung martial law. Martial law. Ay, hindi, bago pa mag-martial law. Alam mo itong martial law ito, kwento nung hindi na makontrol ni Marcos, aalsa na alsa ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng mga New People's Army kung tawagin, di ba? Lumalakas yung makakaliwang grupo. Oo. Kasi nung araw, may umaalsa na sa gobyerno, hindi pa NPA ang tawag dyan. Hindi pa NPA ang tawag dyan, ha? Hawk balhap. Oo. Ngayon, nung lumalakas na, dahil nga hindi mapagserbihan ng gobyerno, ang mamamayan, nandun kaliwat kanan, sa mga malalaking korporasyon, kinukuha na ng gobyerno. Kahit yung mga radio station, television. Bawal nun magsalita ang tao, ang isang umaalsa sa gobyerno, sa radyo. Bawal. Ay pasasarado ang radyo mo, kaya dudukutin ka. Torturin. Pag-aabordin ka na walang balikan. Walang balikan. Tapos ang mga paaralan, mga school sa bawat barangay ay halos walang pumasok ng mga estudyante. Bakit? Dahil doon minsan nagkakaroon ng encounter kasi ito naman mga membro ng NPA, ang kilos nito is sa baba, pati mga teacher is nare-recruit ito. Ino-organize. Oo, ina-organize at doon sila sa hanay ng mga sosyalismo, yung sosyalismong aspeto ng New People's Army, silang nag-organize, silang front para kumalap ng mga financial support at ang ginagamit nila dito, mga teacher, mga nasa pamahalaan, mga kabataan. Partner, bago lumayo ka ng mga sektor ha. Good morning kay Maria Siren. Kay Maria Siren, Asedera, Clerigo. So rampante yan. Kaya kapag nagsalita ka noon laban sa gobyerno, partner, ang isang tanda ko. Kilala mo ito si Ariel Oreta. TV personal, artista, broadcaster din. Nagsalita siya against kay Marcos nung time na yun, kay Ferdinand Marcos.
na parang sa bike ang isang mabisa para sa pagbabago, parang ganun eh. Alam mo, ginawa partner, pinahuli si Ariel Oreta, pinagbike. Nagbabike, yun ang parusa. Ganun partner yung ano, ganun yung patakaran noon, nung time ng Nung mahigpit na yung gobyerno, doon lumakas sa kanayunan yung mga rebelde hanggang sa pumunta na sa kasi di ba? partner, anong nangyari? Sila yung pangunahing organizer. Yung time ni Pangulong Marcos, sila yung pangunahing organizer ng mga para pumunta at mamundok itong mga magsasaka na ito at itong mga guru na ito at mga At manggagawa. ang karamihan noon, mga mga nasa gobyerno rin. Kaya nga nagkaroon ng people power. Partner, sino ba yung Victor Corpus? Dating AFP, ano ba yan? Ano bang katungkulan ni Victor Corpus na sumapi sa Communist Party of the Philippines nung mga time na yan? Sino pa? Sino pa yung mga kilala? Marami noon. Lumakas ang makikita mo noon, mga mga 80s nga, 80s, 90s. Makikita mo naglalakad ang revolusyonaryong Pilipino ay talagang halos magpapanulubong na ang Marines at saka mga NPA. Kung gaano kadami ang army noon sa isang probinsya, halos ganoon din kadami ang NPA noong araw. Lantaran yan. Lantaran yan. Talagang ang dami ng mga sumasampa. Lantaran yan, kompleto ng kuwan. Kanya lang, nung nababago na, napatalsik na siyempre ang Marcos. Umupong si Cory. Si Cory, napatay aring si Ninoy. Alam mo, sa totoo lang, may ibang mukha nung mamatay nung naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Tita Cory. Sa aking palagay, lalong lumakas ang masa para naman suportahan ang New People's Army. Lumakas yan. Ibig sabihin, walang pagbabagong naganap. Hindi. Kung ang pag-uusapan ay may kaugnayan sa revolution, mas lumakas ang puwersa. Ng New People's Army. New People's Army. At siyempre, kasi partner, nung time ni Cory, yung Mindiola Massacre. naging maluwag na kasi. Maraming mga pinarusahan, ang tawag doon ay yung mga na-captured ng gobyerno, prisoners of war. Yung mga prisoners of war, medyo maluwag pinalaya. Tapos, sa pag-aakala pare na yung pagbabago na hinihingi, inahangad ng mamamayan na maibigay sa kalibliban yung gobyerno ay makamit, pero hindi naman nangyari. Hindi talaga partner. Hindi. Kasi yung panawagan ng time na yan ng mga magsasaka, syempre yung yung tunay na reformang agraryo. Yung mga manggagawa hanggang ngayon, ang panawagan ng panyan, dagdag na sahod. At yung ilang mga... Pero hindi ko lang partner wala talagang pagbabago eh. Hindi, may pagbabago. Ito yung mga term ng iba na kapag sinabi yung walang pagbabago, may pagbabago. Kanya lang ang tanong doon, ano yung pagbabago? Pabor ba sa mga kapitalista? Okay. Pabor ba sa mga nanunungkulan sa gobyerno? Ang pagbabago ba o pagbabago ba para sa pangkalahatan? Ang pagbabago ba ay patungo doon sa minimithi at gusto ng maliliit nating mamamayan? So may pagbabago. Hindi lang positibo doon sa higit na nakakarami. Yun. Ayan. May pagbabago. Tama, partner. Good morning kay Sir Roel. Kay Sir Roel Arbab. Ito, EDSA. May pagbabago ba? Mayroon. Meron. May pagbabago. Sa ngayon, huli itong pitang latest. Yung kay Estrada. Paggunita. Hindi ngayong araw na to. Kahapon mayroong rally, ang tawag ba doon? Paggunita sa 38 years anniversary. Ito, basahin natin ang balita pare. Sabi mga kababayan sa balita, naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Quirubin na bigo ang EDSA sa people power na kamtin ang inaasam na pagbabago sa bansa. Sabi mga kababayan sa balita,
Sa The Agenda Forum of Club Filipino, pinunto ng dating Marina officials na ang naturang kabiguan ay dahil hindi nagkakaisa ang mga mamamayan at maging ang mga leader ng pamahalaan. Sasabi pa partner sa balita, pinaliwanag ni Kirubin na lubhang abala ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga usapin ng pag-aaway. Masyadong divisive anya at ang mga nagdaang leader ay kanya-kanyang binggahan Gahan. o gantihan at na isa-isa ang tabi partner ang kapakanan at mahalagang usapin na dapat hinaharap ng bansa gaya ng West Philippine Sea. Alam naman ninyo ang kwento dyan. Sinabi ni Corbin na kung nagkaisa sana ang lahat ng Pilipino ay marami ng proyekto ang naisakatuparan at pag-unlad kung saan inaasahan din ang paglahok ng publiko sa paggunita ng bansa sa nalalapit na EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Ito yung kanyang pahayag kahapon. Ayon pa kay Colonel Kerubin, lahat ng maging leader ng Pilipinas ay kanya-kanyang gantihan at hindi anya exempted ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa si Kerubin na may pagkakataon at kakayahanan si Pangulong Marcos na magpatupad ng reforma sa bansa bigyan lamang ng pagkakataon ng sambayanang Pilipino. Si Kerubin ay isa sa mga naghalantad ng korupsyon sa Armed Forces of the Philippines noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahilan upang siya ay mabilanggo ngunit napalaya noong panahon ng yumaong Pangulong Benigno Aquino III. Yon partner. Ngayon, kaya tama yung kanya di ba? Kasi ang opposition ngayon, Parikoy, may dalawang opposition ngayon sa gobyerno, kaya Partner o yung may fake Dilawan. opposition. Meron pang Dilawan. Ito nga yung Duterte Group. Yung sinasabing fake na opposition. Yung Duterte Group. Meron na tama partner mas pinaiiral ngayon ng mga leader ng bansa. Yung bangayan nila personal. Hindi sa usapin ng bakit ba naghihirap ang sambayan ng Pilipino? Bakit may corruption? Bakit may inflation? Bakit ang West Philippine Sea ay hindi napangalagaan ng lubos? At bakit ito ang climate change ay isang malaking usapin partner sa buong mundo ito. Pero yung bansang Pilipinas, yung mga leader natin, nakatutok doon sa tsa-tsa. Alam mo, winawalang yan na tayo dyan sa West Philippine Sea. Partner, Tapos, ang gobyerno, hinay-hinay sa mga hakbang tungkol dito. Parang malambot. Oo. Okay lang sana yan habang may mga usapin pang-international, mga diplomasyang approach sa gobyerno. Pero dapat, nandahil dyan sa EDSA Revolution na yan, na pinagkasunduan ng maraming Pilipino, naging material yan para hindi na mangyari at yung maaring paggunita ay sa positibong pamamaraan na lamang. Partner, Hindi yung ginuta natin, isinasariwa natin, tapos yung mga hinahangad ng mga namuno dyan sa People Power na yan, hindi naman talaga nakamtan. Hindi nakamtan. Dahil nga sa iba-ibang political agenda nang nanunungkulan sa atin. Yung graft and corruption, lantaran. Partner. May sinasabi nga, partner kung mawawala ang korupsyon sa Pilipinas, aasenso ang Pilipinas, partner. May ganun may mga ganung mga political analyst na sinasabi, tanggalin mo ang korupsyon sa Pilipinas, aasenso ang bansang Pilipinas. Kaya sabi, yun. Kaya sabi nga natin, ito, isa sa mga dahilan kung bakit ito umaalsa nung panahon ho ng dating Pangulong Marcos, yung pagiging abusado ng mga militar, pagiging abusado ng mga pulis, PC Pawari nung araw.
ang tawag doon. Mukha nga, Philippine Constabulary. Oo, Philippine Constabulary. Oo. Ngayon, noon pare ko kaliwat kanan, kapag ikaw ay dumistansya lang ilang metro sa matataong lugar, ikaw yung pulis, bulagta ka ng bulagta. Dahil may mga Sparrow May unit. mga Sparrow unit. Talagang kinatatakutan ang tawag doon. May mga terminology tayo na ayaw nating banggitin. Yung mamamana, ngay manunumpit ng NPA. Ngayon, ano ang nabago sa pagtingin ng army, ng pulis, ng militar sa civilian? Walay. Hindi, sa bagay, sa kabila naman nun, kung sasariwain natin, ang mga pulis nun o army nagiging abusado sa kanilang posisyon pero walang halong pagnanakaw. Hindi sila after dun Mas on human rights violation. Oo, nakursunadahan ka, nagsiga-sigaan yung pulis, army, kontra ka sa gobyerno, ikukulong ka, bubugbugin ka. Palalabasin kang aktivista. Aktivista. Ang mga army nun, kung magnakaw, yung mga pulis nun, Lahat ay nakikinabang. ang dinadarambong ng kambing, manok. Ngayon, partner. Ngayon ay iba na ho. Yung ni-raid, partner, tanda mo yung kay, yung kay Kihana, may offer na, ilang milyon yung kinuha. At doon sa mga kasama niyang pulis, ay 300,000 ang offer para ipagtakpan yung nasabing kaso. Ngayon, partner. Ngayon, police ngayon, involved na sa graft and corruption. Partner, wala pa involved na sa kidnapping. Di ba? Hold up. Pangalang partner involved na sa mga kidnapping na yan. Tsaka sa yung mga drug-related pa nga partner yung ilang mga problema ng ating mga kapulisan. Ngayon, ang inaano nga natin, ano bang mali pa sa ginawa? Kay Duterte, tinaasan na ang sweldo ninyo. At halos kayo na ang pinaka top-notcher na sa salary. Bakit ito tuloy-tuloy na naman? May mga ganyan na naman korupsyon na nagaganap sa PNP. Kaya kung mayroon mang mag-aalsa ngayon sa gobyerno, hindi na siguro ka. Although, pag mag-aalsa ka kasi sa gobyerno, at base doon sa bagong batas na may kaugnayan sa Anti-Terrorism Act, kapag ikaw ay isang grupo, 4-5, higit pa, NPA ka man o hindi, at ikaw ay nag-alsa sa gobyerno at mayroong kang winalangya, dinistrong ka, tawag doon, may sinira na property ng pamahalaan o isang property o isang korporasyon na taliwas sa pangyayari, ikaw ay mapapahanay na doon sa terorista. Oo. Kaya medyo mabigat ho ngayon. What if, partner, yung mga tao, yung mga personaheng tao na against sa government at kinakalaban personal, ang Pangulo, ang Speaker of the House, ang pwede bang maikategorya as a terrorista itong mga ito? Hindi, kasi yung terorista kasi dalawang magkasanib na pangyayari. May sinisira ka na. May sinisira at umaalsa ka sa gobyerno. O pag umaalsa ka kasi sa gobyerno na walang physical, ikaw ay kuhan pa lang. Ikaw ay, ang tawag doon, hindi ka pa terorista. Ikaw ay criminal. Hindi pa rin. Revolution ka. Pag-revolution ka pa lang. Alam mo yung revolution ay nung araw, mabigat na yan sa gobyerno. Pero ngayon yung isang revolution na wala namang although may pagbabanta, pero hindi ka pa rin kinoconsidered na ikaw ay terorista. Hindi ba natin kayang ikategorya as a security threat yung mga ganong example, Apollo Kibuloy ay hindi siya pahuhuli ng buhay at alam at may mga testigo na maraming armas yan at may mga follower din siyempre. At hindi lang 4 o 10 ang mga ang ilang mga follower niyan. Bahagi partner ng pagbabanta na hindi siya pahuhuli din ng buhay. Kagaya na sinasabi ni dating Pangulong Duterte,
na hindi rin pahuli ng buhay. Hindi, iyan naman kasi pare ko, is malalim ang ibig sabihin ng mga ganyang uri ng salita. Kasi wala pa naman movement. Wala pang movement ang gobyerno para i-arestuhin kunyari si Tetay Digong. Oo. Wala pa ring movement ang gobyerno para arestuhin si Kibuloy. Kaya kahit anong sabihin nila, okay pa yan. Pero kapag may movement na ang gobyerno para ikaw ay arestuhin base sa paglabag mo sa bansa, sa batas ng bansa, doon na papasok ang pagiging mong rebelde, terorista. Wala pa naman eh. Kasi sinabi lang na hindi ako magpapahuli ng buhay. Parang hearsay lang. Ay di okay lang yun. Kasi wala pa naman eh. Pero pag nag-serve na ng warrant at may personal act na ang estado sa iyo at talagang may battle of kuwan ka na, nagtatago ka na, di ba? Tapos may statement ka pang ganyan, ituturing ka ng isang terorista. Kasi salita mo pa lang yan eh. Wala ka pa namang, unless na pagkatapos mong nagsalita, hindi ako magpapahuli sa inyo ng buhay. Member ako ng Alagad di Kalancha. Oo, mayroon ka ng mga movement na nagdidistrong ka na ng mga property habang ikay nagtatago. Kunyari, si Kibuloy, sabi niya, nagtatago na siya dahil ang katwiran niya, papatayin siya, may pagbabanta sa buhay niya. During the time na ikay nagtatago, mayroon ka ng mga ginagawa na against na sa gobyerno. Sa gobyerno. Kunyari, habang nagtatago ka, mayroon ka ng hostage na tao. May nagtatago ka, kunyari, sa isang building. Pinaalis mo yung mga tao doon. May mga ganong aktual, may tuturing ka ng talagang kalaban ng gobyerno na pwede ka ng pwede ka ng arestuhin na kahit walang warrant of arrest. Partner, kahit naman si Henry Tevez nung yung isa sa mga sangkot sa pagpatay kay Roel Digamo ng Henry Tevez, yung congressman. Hindi pala. Sorry. Hindi, Henry Tevez din kasi yung congressman na at itong mayor natin dito, Henry Joel Tevez. Yung isa, Henry Tevez, yung congressman nung binabanggit natin. Partner may ang DOJ na isa ng terorista, parang inanohan na. Para yun nga ang inaapila nung ilang yung abogado ni Congressman Tevez. Pero partner, hindi kaya itong pagtatago nitong mga ito, magkakasama itong mga ito. Lahat partner, bantag, nagtatago. Yung kasama niya pang opisyales sa Bucor. Ito nagplaplano ito si Kibuloy, magtatago din. Partner, baka magkita-kita sila. Baka bumubuo ng team yan nakakatakot baka dun sa... Pero kailangan humarap si Kibuloy doon sa pagdinig. Ano ba yun? Mountain Glory? Ano ba yun? Partner, yung bagsakan ng armas? Sabi? Mountain Glory ba yun? Malapit sa Mount Apo? Glory. Kailangan harapin niya to para maging pantay. Sabi niyo, gusto niyo maging parehas ang batas. Ngayong ini-apply sa inyo ang parehas na batas, nagre-refuse kayo. Paano natin makakamit yung pantay-pantay na paglilitis? Kung kayo mismong pinagkakatiwalaan at tinitingala, lalo't sa inyong religious group, ay umaayaw kayo sa isang pagpapatupad. Kasi inaakusahan kayo eh. Ang akusasyon sa inyo ay lumulubo. Nandun yung human trafficking, rape, illegal possession of firearms, torture, money laundering, at kung ano-ano pa. Ay karapatan nyong idipinsa yung sarili nyo at patunayan nyo na hindi kayo sangkot doon sa mga itong uri ng akusasyon. Ngayon, kung hindi nyo ito haharapin, ay magiging unfair ang gobyerno. Pag kayo hindi huhulihin, magiging one-sided ang gobyerno at hindi magandang halimbawa ito dahil kayo ma-influensyang tao, mayaman, hindi kayo tumalima sa kautusan ng gobyerno. Ng batas. At malay mo, kung kayo naman ho ay hindi naman talaga totoo
yung nag-aakusa sa inyo ay isang pagbibintang lang, Mm. ay di kayo hahanapin ng gobyerno, hindi kayo haharap, mapaparusahan kayo sa walang katuturang kaso dahil hindi nyo pinagbigyan ang sarili nyo na isurrender para ipaalam sa mamamayan na hindi totoo ang inaakusa sa Na inyo. inaakusa. So kawawa naman ang gobyerno na kayo'y huhulihin at sa panahon ng kayo'y tinutugis ng gobyerno. Kasi hindi susuko sa inyo ang gobyerno. Siyempre, dapat. Estado ito. Mm. Kahit anong kalalagayan mo sa buhay, ikaw man ang sugo ng Diyos, ikaw ang anak ng Panginoon. Di ba, tanda Diyos, si Hesus Kristo. Stop. O, di ba? Si Jesus Christ. O, alam naman ninyo ang kwento niyan sa hango sa Biblia. Alam nyo yan. Sinong nagpapatay kay Jesus Christ? Yung kanyang mga disipulo. Yung mga disipulo niya, yung nananalig, mga pare, mga Katoliko ang nagpapatay kay Hesus Kristo. Mga alagad. Mga alagad niya. Tulad ng mga sumusunod. O, di ba? Yun ding naniniwala sa isang kautusan na may kaugnayan sa salita ng Panginoon. Yun din na nagpapatay sa kanya. Malay mo, ang magpapakulong sa inyo ay tulad niyan. Mm. Ang mga nag-aakusa sa inyo, isa sa mga religious leader nyo. Mga member. Mga member. Oh, partner. O malay mo, isa ka sa mga... Nakakabahala yun. Tama ka, partner, ha? Nagpapatay kay Kristo, isang disipulo niya, tagasunod niya. Oo. Kung hindi kayo, buhay na, buhay na pangyayari, kung hindi kayo harap sa patawag na ito ng gobyerno na regarding sa mga akusasyon sa inyo, what if, partner, ha? Baka nga yung mga disipulo rin ang kumitil sa inyo pag ganyan. Hindi kasi ito, hanggang ngayon, sa mga Katoliko, hanggang ngayon ay patuloy na nagsisisi ang sino man membro ng simbahang Katoliko kapag pag-uusapan ang dahilan kung bakit pinatay si Hesus Kristo, ipinako sa cross. Nagsisisi sila dahil akala nila ay muro-muro lamang na si Hesus Kristo ay hindi anak ng Diyos na nagkatawang tao. Nagsisisi ngayon ang mga Katoliko na sila pala nagpapatay din sa anak ng Diyos. Sila ang humatol. Sila ang humatol dahil nga sa pinagdududahan na ito ay hindi anak ng Diyos. Oo. At hinahamon pa siya ng mga kaparian, hinahamon pa siya na kung tunay kang anak ng Diyos, o ito, Ng mga gawin mo to. saserdote. Ito ngayon kay Kibuloy, baka yung mga nag-aakusa sa iyo ay china-challenge ka lang. Kaya harapin mo to, ipaliwanag mo sa gobyerno. Kasi ang gobyerno natin ay dalawa. Isang gobyerno na may Espiritu Santo sa batas ng Panginoong lumikha. Oo. Kung ikaw man ang Diyos mo ay demonyo, kasi ang Diyos naman kasi sa akin, sa aking pagkakaalam, dalawa rin din. Isang Diyos na mabuti at isang Diyos na masama. Kala ko yung Diyos na nasa lata. Di ba? Ay, tank yun pare. Ngayon, baka yung mga... Partner, yung puso mo na naman, ha? Diba? Pag ikaw, babayin na naman yung dugo mo, mo. Kaya sabi natin ay ang gobyerno din sa atin, sa bansang Pilipinas, dalawa rin. Isang gobyernong masama, isang gobyernong mabuti. Di ba? Ay, yung mga gobyernong masama, yung mga nakabarong dyan sa... Saan? Di ba? Sa Malacanang. Yung mga magnanakaw. Mga kasamahan ni disipulo. Kasamahan ni Judas. Mabuti pa nga si Judas Matapos siyang i-Judas si Jesus Christ. Nagpakamatay. Nakonsensya. No. Ay, samantala yung mga politiko, wala. Ay, ibinalik ba yung pilak? Nakuha. Di ba, binigyan siya ng pera para ipagkanulo sa Hesus Kristo? Ang nakakuha partner yun, nagtanggal doon sa pagkakabigti niya. Baka na kay Juan. Nasaan kayong pilak nun? Hindi kayo nasa kay Bustoyo? Nakabaka na kay Bustoyo sa yung pilak. Bustoyo, baka nasa iyo yung pilak, ha? Anyway,
Overtime na tayo. Okay. Overtime. Bukas pag tayo ho'y papalarin, mayroon ho tayong live coverage dyan ho sa bayan po ng Pula. At sa ikangay blow by blow, ibibigay po namin sa inyo yung mga kaganapan. Yung live. Yung live. At Nakaganapan sa Pola. ano ho ang mangyayari doon ho sa pagbaklas, pagkalas, pag-alis, pagtanggal, paglifted ng municipal declaration. Municipal declaration na mayroon pong state of calamity sa bayan po ng Pula during the oil spill tawag doon, sin o pangyayari. At yung ESF na hanggang ngayon huy problema pa rin ng ating mga kababayan magbababoy. Tingnan ho natin ano ho ang positibong maaring mangyari ho bukas dyan sa bayan ng Pula. Omar Clergo po, wala na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Edvancera po, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo. Pinapanood, pinakikinggan, Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.